Yun ba? Magandang gabi po sa ating lahat. Po ay dumakita sa ating pong sa pagpapatuloy po na natin pong pagtalakay dito sa 1 Thessalonians. Nasa chapter 3 po tayo. Ganalan po natin yung pong chapter 3 at sino po pwede bumasa? Yung budget, pwede yung chapter 3 verse 130. First Thessalonians 3 verse 1 to 30. Nagkaats yung Bible ko. Teka, maharapin na rin. Ito na po. Sige, si Roy. Sige po, 1 Thessalonians chapter 3, verse 1 po. Hanggang 30. 13. Verse 1. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, who is our brother and co-worker in God's service in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. Verse 3, so that no one will be unsettled by these trials, for you know quite well that we are destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and it turned out that way, as you well know. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you, and that our labors might have been in vain. Verse 6. Yun lang po. Yung kailangan tubig. But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us, just as we also long to see you. Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, Ang daming handa, birthday yan ba? sige darating sila din. Ano ba talaga? Ano daw? In verse 7, Meron. persecution, we were encouraged about you because of your faith. For now, we really live, since you are standing firm with the Lord. How can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? Night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in you. Now may our God and Father Himself and our Lord Jesus clear the way for us to come to you. Verse 12. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does. And verse 13. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father. When our Lord Jesus comes with all His holy ones. Yun na yun po kasi. Thank you. Figurative na. So, dalawang bagay po yung makikita natin na pinatalakay ni Pablo dito sa chapter 13. Yung pasasalamat po niya to sa mga taga-Thessalonians, Christians, doon po sa verse 6 hanggang 9. Tapos yung kanyang desire na makabalik at nang sa ganun ay mas lalo pang ma-equip yung mga mananampalataya sa Thessalonians. Po sa verse 10 hanggang 13. Pero bago po tayo dumako dyan, so kung balikan natin yung pong panahon na si Pablo ay nasa Thessalonica pa.
nung bago pa lang itinuturo yung gospel sa kanila, pinapangaral yung gospel at na-convert po yung mga mananampalataya doon sa Thessalonica, yung mga tao doon. At doon sa pagkakataon pong yun, pinaliwanag niya after na may share niya yung gospel sa kanila, sa kanyang pagbabahagi ng gospel, ng pag-equip niya, pag-disciple niya sa kanila, ay hindi lamang niya sinare yung gospel, kundi pinaliwanag din niya sa kanila na as a Christians, kayo ay follower na ni Jesus Christ, kayo rin ay makakaranas ng persecution, pag-uusig. Actually, sabi dito sa King James, sa verse 4, no? Yung word dito sa King James, we should suffer tribulation. Talagang ang isang Kristiyano ay, ang isang mananampalataya, follower ni Jesus Christ, kay Pablo, ay talagang makakaranas kayo ng persecutions. Ginamit pa ni Pablo dito yung term na tribulation, pag-uusig. Dahil nga doon sa tinalakay natin yung nakaraan sa chapter 2, no, na si Pablo ay umalis dahil sa siya ay pinagbantaan ng mga kumakalaban sa kanya, no. At dahil sa pagkilos din ni Satanas na hadlangan yung paglaganap ng Ebanghelyo, yung pangangaral ni Pablo, no, sila ay umalis sa Thessalonica. At habang si Pablo po ay so yung pag-alis nila, si Silvanus ang kasama niya, si Timothy, si Silvanus, si Silas yun. Yung pag-alis nila, naiwan siyempre na nakahang yung pagtuturo ni Pablo, yung ministry ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. At hindi niya lubusan talagang ituro yung gusto niya na ituro sa kanilang. At yun ay mababanggit natin doon, makikita natin sa mga previous sa naunang dalawang chapter. At habang si Pablo ay sabi dito sa verse 1 ng chapter 3, no, kaya naman ang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas, sa Greece, no, sa Atenas. At dahil sa pag-aalala ni Pablo, no, pag-aalala niya na baka kung ano na nangyayari doon sa mga taga-Thessalonica, mga Kristiyano na taga-Thessalonica, sila ay baka nanghihina na sila, at dahil sa persecution, sapagkat alam ni Pablo na kahit na siya ay naroon pa, nung siya naroon pa, grabe yung aggressiveness ng mga kalaban niya, ng mga kumakalaban sa kanya, ng mga both Judaizers, at yun din namang kasama rin doon yung mga Gnostic na mga Griego. Mga kasama yung mga yun, at ilang puwersa na talagang kumakalaban kay Pablo para mahadlangan yung kanyang pangaral ng Ebanghelyo. At itong mga ito, masugid talaga yung mga Judaizers na mahadlang kay Pablo. Aggressive sila na pigilan si Pablo sapagkat ang gusto nilang mangyari, hindi lumaganap yung turo ni Pablo, kundi yung kanila mismo yung tinuturo na circumcision. Yung Judaism, ito ay may pangaral pa rin nila at marami pa rin ang ma-convert sa Judaism. At nung si Pablo ay umalis, nabalitaan talaga niya, nalaman talaga niya na itong mga kaaway niya ito, itong mga ulang kumakalaban sa kanya, grabe pag-slander sa kanya, yung paninira sa kanya, makikita natin yan sa chapter 2. No? Kaya itong mga bagay na ito ay na-anticipate ni Pablo na maring ito yung naging cause ng persecution, ng panghina ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Alam niya na saksihan mismo, naranasan mismo ni Pablo kung paano sila usigin ng mga persecutors nila, itong mga taong ito na kumakalaban sa kanila, kung paano si Pablo mismo ay talagang pinagbantaan at yung mga kapatid sa pananampalataya katulad ni Jason ay kinalagkad nito mga masugid na kumakalaban sa kanya. Kaya naman sa pag-aalala ni Pablo ay sinugo niya si Timoteo sa Thessalonica, no? Upang ang purpose
upang palakasin yung mga taga-Thessalonica. Kasi si Pablo, paano hihina natin mga to, baka sila ay hindi lamang nanghihina, kundi talaga sila ay natangay na at umanib na doon sa mga nangangaral ng law ni Moses, no? Yung Judaism, yung mga Judaizers. At sabi pa nga dito sa verse 5, kaya nga, nang hindi na ako mga tiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo, si Timothy, upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng Diablo. So, iniisip ni Pablo, baka yung mga mananampalataya sa Thessalonica ay natangay na, natukso na ng Diablo at sila ay tumalikod na sa pananampalataya dahil sa persecution. Pero, so, pumunta si Timoteo, at yun nga yung purpose para palakasin ni Timoteo yung mga mananampalataya ni Pablo. Ngayon, nung makabalik si Timothy kay Pablo, ay maganda yung kanyang report. So sa verse 6, no? Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya. Yung magandang report na yun, yung pag-ibig at sabi ni Timoteo, yung mga taga-Thessalonica ay laging inaalala si Pablo. Laging nananabik sila na si Pablo ay makita muli. Kaya sabi ni Pablo sa verse, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa. So, dahil doon sa magandang balita na yun, good tidings, nadala ni Timoteo ay naibsan yung somehow yung pagkabalisa ni Pablo. Talaga nag-aalala siya ba kung ano na nangyayari. Grabe yung concern ni Pablo doon sa kanyang mga tinuturuan, mga disciples niya, mga taga-Thessalonica. At baka sila ay pinatay, pinulong, inuli, pinahirapan. Pero natuwa si Pablo na ibsan yung kanyang pagkabalisa, pag-aalala, sapagkat maganda yung balita ni Timoteo. Na sila'y nananatili. Na hindi pala sila natangay at nadaig ng persecution. Bagko sila ay nanatili tapat sa kanilang pananampalataya. Kaya naman sabi nga ni Pablo, sa verse 8, nabubuhayin kami ng loob kapag kayo nananatili matatag sa pananampalataya. Diba si Pablo? Nagiging kalakasan ni Pablo talaga yung mga mananampalataya na kanyang tinuruan ng gospel, na nakita niya, alam niya na nagpapatuloy sila. Ito yung nagiging kalakasan ni Pablo at ito yung nagbibigay sa kanya talaga ng desire na lalo pang palaganapin ang Ebanghelyo. At nang sa ganun marami pang makakilala sa Panginoon. Sa amin pong pagpa-podcast ni Pastor ay nakakalakas ng loob, no? Nakakataba ng puso rin. Marami yung may mga followers talaga na nagsasabi dun sa comment na sila ay marami natututunan sa podcast. At ini-encourage sila kami na sana ay magpatuloy yung podcast sapagkat marami ang naabot. So, iyon ay isang magandang tawag dito, bagay na sa isang nagmi-ministeryo ay naging kalakasan. Kaya merong reason talaga para isang nagturo ng salita ng Diyos ay magpatuloy, no? Sapagkat hindi nawawala ng kapuluhan talaga yung kanyang pinapangaral. At si Pablo, ganun ang kanya pong nararamdaman dahil sa nakita niyang magandang bunga ng Ebanghelyo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Kaya hindi po sila nadaig ng pag-uusig. Kung kapag nanghihina na si Pablo, parang marahil marating sa punto na siya ay nati-depressed eh. Pero yung mga ganitong magandang balita na nakarating sa kanya na may mga nagpapatuloy talaga ng mga mananampalataya ay nabubuhayan siya at lumalakas siyang loob niya. Mayroon siya reason talaga magpatuloy sa kanyang pag-ministry. At syempre, ang Panginoong Kristo talaga naman talaga yung reason natin para magpatuloy sa pag-ministry. Pero ginagamit din ng Panginoon yung mga taong yon upang tayo ay maging malakas sa pananampalataya. Magpatuloy rather sa ministry natin. Kaya sabi ni Pablo, paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos? Di niya maabot ng kanyang, kung ano yung kanyang
maaaring gawin, parang pakiramdam niya di sapat yung pasasalamat doon sa Panginoon. Dahil doon sa kagalakan na tamo niya, dahil sa magandang balita niya, nakarating sa kanya. Kaya, ganun pa man, alam ni Pablo na sa kabila ng lahat ng yun, katapatan ng mga mananampalataya sa Thessalonica, alam niya na kinakailangan na sila ay patuloy na magabayan. Alam niya na kinakailangan ng mga taga-Thessalonica ang presence ni Pablo. Dangan nga lamang siya ay, sabi dito sa huling bahagi nga ng chapter 2, ay hinadlangan siya ng diablo, ng kaaway, para makapagpatuloy ang pag-ministeryo niya doon sa taga-Thessalonica. Kaya gano'n na lamang yung desire ni Pablo dito sa verse 11 and 13. Yung desire niya na talagang makabalik sa Thessalonica, sa Thessalonica, para patuloy pa rin na ma-equip yung mga mananampalataya. Sabi nga niya, hindi na kailangan, kumbaga, yung ipaalala pa sa kanila na mag-ibigan kayo, ganyan, sapagkat alam na ninyo yan, natutunan ninyo sa Panginoong Kristo. Sabi doon sa chapter 4. Pero kinakailangan pa rin na talagang merong magpapaalala sa kanila. Kasi sa gitna ng persecutions, ang isang Kristiyano ay maaaring mag-dwindle ang faith niya. Kung walang nag-encourage siya yung kalakasan. Kaya nga, ang encouragement ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica ay magmahalan kayo. Padama ninyo ang pag-ibig sa lahat ng tao. Kahit naman yung mga nag-persecute sa kanila, sabi ni Pablo, ay padama ninyo ang pag-ibig sa kanila. At higit sa lahat, sa bawat isa, sa mga kapatid. Bakit? Kasi kapag hindi ninyo pinag-uukulan ng pagmamahal ng concern ang mga kapwa nyo mananampalataya, madali kayong masisila ng persecution. Madali kayo i-give up. Kung walang magpapalakas, kaya napakahalaga na pinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya yung pag-iibigan sa isa't isa. Para nang sa ganun ay maging malakas sila in the midst of persecutions. Kasi madaling mag-give up ang isang Kristiyano kapag walang pagmamahal sa kanya. Meron nga nagsasabi na kahit na hindi na ako sumimba, ako naman ay may Kristo sa buhay. So ngayon, pag dumating ang problema, di naman siya nagsisimba, walang nagpapalakas sa kanya, walang nagpapaalala sa kanya. Pag dumating yung problema, bigat-bigat na problema, susuko siya. Kasi walang nagpapaalala, walang nag-i-encourage, wala siyang naririnig na encouragement mula sa salita ng Diyos. So, madali mag-give up. Kaya, ito yung paalala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ngayon, sabi niya dito sa verse 11, "Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa. At sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Ang sa gayon, palakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdadahin ng ating Panginoong Hesus kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus, kayo ay kinakailangan, sabi Pablo, encourage niya, na kinakailangan kayo ay talagang sumagana sa inyong pag-ibig sa isa't isa. Yung pag-ibig ni Kristo ay makita sa kanila. Sabihin, mamuhay sila sa pamamagitan ng katwiran ng Panginoong Kristo mismo sa kabila ng persecution na nararanasan nila. Kung sa ganun ay makita sila talagang karapat-dapat, no? Dahil sa righteousness ni Christ, sa pagdating pagbabalik mismo ng Panginoong Kristo. Kaya sabi dito, so hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. So, lahat ng mga mananampalataya. Kaya hindi lamang tuwing maganda ang buhay, ang maganda ang pakiramdam, ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy. Hindi kahit sa gitna ng persecution. Kaya ang tanong dito ay, yung faithfulness, yung faithful Christians ay talagang
asahan natin yung persecutions. Ang tanong ay, kapag ka meron kang kapatid sa pananampalataya na nakakaranas ng pag-uusig, meron ka bang desire na i-encourage yung iyong kapatid ni Kristo? Kasi sabi doon mismo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, meron mga ganun. Sinabi si Pablo na he commanded Timothy na i-encourage niya yung mga mananampalataya, maging si Timothy yung mismo sa kanyang sarili, sapagkat asahan na nila na mayroong persecution na darating. Ngayon ay kinakailangan na kapag dumating yung mga ganung pagkakataon, ikaw ay maging kalakasan ng kapwa mong kapatid sa pananampalataya. Kaya bawat isa po sa atin, tinuturo nito na ito yung challenge sa atin. How should we respond to the persecutions? Well, mahirap sagutin, ano? Kasi hindi pa natin talaga nararanasan yung katulad ng naranasan ng mga taga-Thessalonica. Bagaman may mga persecutions din tayo nararanasan, lalo na kapag ikaw ay bagong Kristiyano at yung iyong ibang family members ay hindi sila Christian, no? Uusigin ka, hahamakin ka, ayan, kaya ganyan. Challenge din sa atin, ano? Sapagkat yung mga hindi Christians, ang view nila, kapag ka ikaw ay, ang kanilang mindset, kapag ka ikaw ay born again, ikaw ay pagpapalain, yayaman ang gagandang buhay mo. Ganon ang pagtingin nila. Kapag ikaw ay isang born again at hindi ka naman yung mayaman, wala pala, hindi naman niya umaasenso yung negosyo, hindi umaasenso yung negosyo mo. So, hindi yan totoo ang Diyos mo. Kaya minsan mayroong mga may mga Christian na na-challenge sila na talagang magsikap para patunayan sa kanilang sa kanilang family member na totoo yung Diyos ko. In fact, ay challenge yun sa atin as Christians kung paano natin i-deal yung mga ganung bagay. Yun ay bahagi ng pag-uusig sa atin. At kinakailangan pa rin magpakita tayo ng mabuting halimbawa sa mga pag-uusig sa atin. Hindi tayo mag-dwindle sa ating pananampalataya bagkus na natili tayo matatag. Kagaya nung mga taga-Thessalonica. So, ganoon pa man, encouragement din sa atin na napakahalaga na nasa fellowship tayo. Napakahalaga ng church. Nakikita natin dito yung kahalagahan talaga ng church. Yung one another ring, yung natutunan namin sa biblical counseling. Sinabing one another ring, nagtutulong-tulong ang mga mananampalataya. Nagki-care sa bawat isa. Kasi ang isang Kristiyano concerned sa kanyang kapatid. Inaalam kung baka mayroon kang circumstances, pinagdaraanan ka, o kaya naman ay kung iyong kapatid mismo ay nangihina sa faith at gusto niya bumalik sa dating buhay niya. So, dun sa one another ay ang isang mananampalataya ay concerned siya sa kanyang kapatid at kanyang nire-remind lagi. At the same time, nire-review po lang. So, ganun yung gusto ni Pablo mangyari sa mga taga-Thessalonica. Kaya nga desire niya na sila ay patuloy na i-equip pa pag nagkaroon ng pagkataon at niloob ng Panginoon. So, ganun ginawa sa atin. No? And as a Christians din, as a believers, bilang mananampalataya, tayo ba ay nagiging legacy ng mga nag-share ng gospel sa atin? Gaya nung natalakay natin yung nakaraan. So, kumbaga, pag naalala tayo nung mga pastor na nag-share ng gospel sa atin, nung hindi man pastor, o kapwa na mga naunang mananampalataya, mga elders, nagpapatuloy sa pananampalataya. O kaya naman ay, baka naman, si Juan, ayun, balik na sa dating buhay niya. Balik sa pag-iinom, pagsusugal, barkada, balik sa pambabae, paglalaki. After na ma-share ng gospel, so,
sabihin ay hindi nakaka-encourage mismo doon sa mga sa mga pastor, sa mga nag-share ng gospel sa atin. Pero kung tayo nakikita na nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, sa kabila ng ating buhay, nahihirapan tayo, na talaga nag-struggle tayo sa faith natin, pero nananatili tayo tapat, naninindigan tayo. So, ito ay isang legacy, nakakatuwa. At ito ay naging encouragement mismo doon sa mga tao na ginamit ng Panginoon upang tayo ay makakilala sa Panginoon sa Kristo. Kaya, yun po yung challenge sa atin. Kagaya ng mga taga-Thessalonica na yung buhay nila talaga ay isang exemplary talaga ito sa mga mananampalataya mismo sa Macedonia. Kaya sabi ni Pablo, hindi lamang sa mga material na bagay doon sa unang chapter, no? Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi yung pagmamahal nila mismo, the way how they live the gospel. Pinamuhay talaga nila yung gospel. Sa pamamagitan ng kanilang paninindigan bilang mga tunay na Kristiyano talaga. Kaya ito yung encouragement din po sa atin na yung integrity. Hindi man tayo nakikita. Tulad dito mga taga-Thessalonica, hindi man sila nakikita ni Pablo, pero naninindigan sila sa kanilang pananampalataya amidst the persecutions na nararanasan po. Nawa ay ganoon din po tayo. Mag-encouragement po sa atin. Sulat ni Pablo na ito sa mga taga-Thessalonica. Lamang po.